Hi guys! Welcome back again to my channel. Ngayon gagawa ko ng aking October favorites. It's been a while since I last uploaded my video or yung talagang video haul. Basta ganun. Kasi mostly nang na-upload ko is vlog pero yung short vlogs lang siya. So, yun. Medyo madami-dami ako dito. Actually, hindi nyo gano'n makikita. Pero yan, nandito siya sa aking bed. Madami-dami yung aking mga favorites this month kasi actually parang August, September, August 3 months ko siyang naging favorite since dumating ako dito sa Dubai and all kung sa mga hindi pa nakakaalam, andito ako ngayon sa Dubai. Naghahanap ako ng trabaho syempre, and yon, so habang naghahanap ng trabaho kahit papano medyo nag-aaliw-aliw pa rin. So yun, anyway, let's start. This is combination of all na favorite ko talaga this month. May skincare, merong makeup products, merong mga bags and wallet and a lot more. Basta, medyo madami to. Medyo madami in particular. So, let's start dun muna tayo sa ating skincare, which is sa aking pag naliligo ako or my bath essentials. Recently, meron ako na-discover na soap. Pero natapon ko na kasi yung kanyang package, yung kanyang packaging. Pero in case na mahanap ko siya, yung product na yun, lalagay ko na lang dito yung kanyang picture. Pero I don't know kung mahanap ko siya, but anyway, this is organic or yung handmade soap. So, nakalagay na kasi siya sa aking soap dish. And sobrang bango nito. Kung maaamoy nyo lang siya from the camera, sobrang bango niya. Actually, ito na ata yung pang 5 kong soap na binili. Kasi, ang dala ko kasi dito is yung Dove. Medyo so gusto ko naman mag-iba ng product. Alam naman tayo, di ba, nagtitry ng iba. So, bumili ako ng papaya soap. Bumili din ako ng soap from Vichy. Basta yung product sa Pinas, meron din kasi dito nun. Tapos, bumili ako ng Maxi Peel soap. Tatry ko lang din, parang namimiss ko sa Pinas, diba? Tapos, I already used Jergens, yun. Pero, this one, ito talaga yung nagustuhan ko. Medyo malaki to actually. This is my second, mahaba kasi siya, so kinat ko into 2 para medyo matipid, and which is matipid din naman siya kasi halos kakagamit ko lang nitong bago ngayon. So yon. And then for my shampoo, ang favorite ko this month is this Dove hair treatment. This is damage solution split ends rescue. Kasi dito sa Dubai, mainit yung water. So, ang tendency ng buhok ko ngayon, kaya minsan lagi na ako nakatali kasi nag-dry up siya. Tapos, nag-hair fall ako. Tapos, napapansin ko nagkakaroon ako ng split ends. So, yun. And then, for my conditioner, syempre, ito pa rin conditioner from Pinas, which is the Cream Silk Blue. This is damage protection. So, ito lang talaga yung hiniyangan ko na conditioner. I've already tried different. May Garnier, may L'Oreal. Pero, dito lang talaga ako sa Cream Silk nag-stick talaga. Kaya, buti na lang at meron dito ng Cream Silk. And then, for my facial wash, right now, I am using this Nivea Purifying Face Wash. Sorry, nabubulol. This is combination to oily skin. Kasi as you can tell, doon sa mga hindi nakakaalam, combination skin ako. Tapos, minsan, pag mainit, so pag lumalabas ako, yun yung talaga ang T-zone ko ang nag-oil up. So, yun, ito yung kinuha ko. Actually, before this, ang ginagamit ko is yung Royal. Pero nakatago kasi siya doon, so hindi ko siya makuha. And then, for my favorite na body wash, actually, kasama to sa set. Tatlo to yung sa Victoria's Secret. I got the Pure Seduction Body Wash. And, makikita nyo, paubos na siya. So, kailangan ko nang bumili ng bago. And then, what else? And then, ito,
pang scrub, hindi ko alam anong tawag dito, pang scrub sa paa. 3-in-1 na kasi siya. Meron siyang brush, meron siya ng pumice stone, and meron siya ng pang scrub sa paa. Ito ba yan? So, nabili ko siya, I think, sa Daiso. So, I don't know if it's 7 or 8 or 9 dirhams. Basta yun. Ito siya. So, that's for my bath essentials. Let's go to the skincare natin ngayon, no? So, ilan lang naman to? Parang tatlo lang. Kasi, ay, 4 lang. Kasi, ito lang naman yung usual kong ginagamit dito. So, first is for my lotion. I am using the Palmer's Cocoa Butter Formula. This is with vitamin E, softens, smooth, and relieves dry skin. Kasi dito, sa labas, mainit. Pagpasok mo sa kwarto mo or sa room, sa flat, sa bahay mo, basta yun, medyo malamig because of the aircon. So, ito yung ginagamit ko. And, nakaka-moisturize talaga siya ng skin. Tapos, 24-hour moisture siya. Tsaka, ang gusto ko dito is amoy cocoa butter. Kaya, yun. And, kailangan ko din kasi siyang ilagay sa aking tattoo to maintain yung color and parang hindi nagdidry. So, yun. Ito yung binili ko. Yung mga prices pala nito, hindi ko na alam. Lalo yung sa bath essentials, hindi ko na maalala. So, I think this one is for 26 dirhams ata to. Hindi ko na maalala kasi nabili ko pa to last month pa. So, yun. Medyo madami siya and yung consistency niya, actually, hindi naman siya concentrated. Pero, yun, medyo parang gitna ng thick to liquidy yung kanyang consistency. Tapos, for my toner, ang dati kong ginagamit is Nivea, which is yung kapartner nito. Kaso naubos na. So, I have to find a new one. And ang nahanap ko is itong Lerine Dermo Program. This is a micellar solution 3-in-1 face and eye cleanser. Hindi ko alam kung nasama ko ata to sa vlog ko na in-upload recently pero hindi ko matandaan. This is face, eye cleanser, makeup remover, and brightening toner. So, this is 3-in-1. In case na ayaw mo ng magilamos, na galing ka sa makeup, pwede ka nang pwedeng ito lang gagamitin mo to remove your eye makeup, yung makeup mo sa mukha, tapos, pwede na rin siyang toner. So, this is all skin type, even sensitive. So, I got this for 38 dirhams. Yan, sa Life Pharmacy. Yun. So, tinry ko siya and okay naman siya sa akin as a makeup remover. Pero as a toner, parang hindi. Mas gusto ko pa rin yung Nivea or maghanap ako ng ibang product na pwedeng toner. Next is, excuse me. So, next is for my favorite na pabango. Recently, last month ko pa to nabili, pero hindi ko siya gano'n nagagamit kasi nga, ang lagi kong ginagamit is yung CK and yung Guess. Pero, pag kino-combine ko silang dalawa, sobrang bango and naglalast yung amoy niya. So, this is the Pure Seduction Victoria's Secret. Kapartner siya ng aking body wash, which is, ito yung tatlo, tas may bag. Yung bag kasi nasa ilalim nakatago na. So, yun. Ito siya. And then, ano pa ba? Oh, yeah. So, let's move on sa aking hair essentials. Sa aking hair essentials, recently kasi, bumili ako ng hair straightener and curler. So, yun yung next na favorite ko. This is the Panasonic EHHW18 hair straightener and curler. So, basically, this is a ceramic plate siya. And then, nandito yung kanyang switch on button. Tapos, dito mo siya i-adjust. Meron siyang kasama na plate for medium curls. So, nandun kasi di ko na nakuha. And then, meron siyang rotating ano tawag dito? Cord. So, yon. Ang ayaw ko lang dito is, pag nag-curl ako, napipindot ko siya. So, nagkamali ako, dapat pala yung binili ko is yung nasa loob yung pindutan para hindi siya nahahawakan. So, nabili ko to for 139 dirhams. Yun. And then, sa aking, para mag-last yung aking curls, ang ginagamit ko is itong L'Oreal Elnet Satin. This is in diamond hold.
Nabili ko to sa nakalimutan ko na, hindi ko matandaan yung Carrefour, kung um, saan ba to? Almaya, nakalimutan ko na, basta nabili ko siya for 13 ata, 13 dirhams, di ko na matandaan. Tapos after kong mag-curls, nilalagyan ko yung taas kong na buhok nitong Batiste Dry Shampoo Floral and Flirty Blush. Ito naman, nabili ko to sa Singapore nung nag-stopover kami sa Singapore. Actually, nag-tour muna kami sa Singapore. So, yun. And nabili ko to for 12.90 Singapore dollars. So, yun. Hindi ko alam na meron pala nito dito kasi parang nung nakita ko siya, gusto ko na siya i-grab agad. Kaya, kinuha ko na lang siya agad-agad. Pero, meron itong nabibili dito sa Benzina Pharmacy. Nakita ko siya sa DCC, sa Dubai Mall. Meron ako nakita. And then, last for my hair essential is this Tangle Teaser. Ayan, marami ng buhok kasi nagagamit ko siya palagi. So, this one, I got this for 65 dirhams. Sobrang gusto ko to kasi Tangle Teaser talaga siya. Ang pag ito yung sinusuklay ko sa buhok ko. Usually kasi ang ginagamit ko is brush. Matigas siya kapag sinusuklay. Pero pag ito yung ginagamit ko, sobrang wala tangle free talaga siya. And ginagamit ko ito before ako mag-curl. So, para matanggal yung kanyang aking mga sabit-sabit sa buhok. Okay, and then last is itong nabili ko sa Daiso. Meron ganito si Sis Divine. Color pink din pala yung sa akin. Nakala ko color purple kasi purple nga pala ito. I got this for 7 dirhams ata. Pag get ready with me nga rin ako, or pag maghihilamos na ayaw ko mabasa yung buhok ko, ito yung ginagamit ko. Ang cute lang niya, kaya nabili ko rin siya. And then, ayun. So, next is for ihabol ko sa aking skincare, no? Actually, ito lang yung nag-iisa sa face. Itong Nivea Natural Fairness Eye Roll-On. Ginagamit ko siya sa aking under eye. After i-apply yung moisturizer day and night, ito yung lagi ko siyang ina-apply. Day and night. I got this for 27 dirhams ata. Kasi ang mahal nung L'Oreal na eye roll-on, ang mahal na yun. 65 or 88 ata yun. Kaya, sabi ko, try ko muna itong Nivea. If hindi siya okay sa akin, tatry ko naman yung L'Oreal. Okay, let's go on to the makeup products na favorite ko. Konti lang to, as in konti lang, kasi ito lang talaga yung usual na ginagamit ko dito sa Dubai. So, let's start sa foundation and BB cream, CC cream, whatever. So, first na lagi ko talagang ginagamit simula nung nabili ko siya, meron pala dito, this is the Essence Stay All Day 16-hour long-lasting makeup. And I got the shade soft nude. Para sa akin, okay yung shade para sa akin. I don't know, parang siya, hindi ko, nung sinwatch ko siya, okay naman siya sa akin kahit sa face ko. Hindi rin nagda-darken, hindi rin pinkish. Basta okay siya. And I got this for 25 dirhams sa Ansar Gallery. Nakita ko na may essence counter doon, so I grab it talaga. And then, sa Sephora, these are the things na lagi kong binibili. Yung mga small size na mga products like this Clinique BB cream and this Clinique CC cream. So, wala silang itong Clinique BB cream age defense with SPF 30. It's in the shade 02. This naman, itong CC cream with SPF 30. This is in the shade light medium. So, ito, ginagamit ko to kapag mabilisang kailangan ko lang dyan lang, ganun, ito lang ginagamit ko. Tapos, in case na halimbawa, gusto ko din ng parang alternate sila ng BB cream, ito naman yung ginagamit ko, CC cream. So, and hindi naman ako ganun laging umaalis, kaya medyo marami-rami pa yung product dito.
And then, for my powder, ever since din, ito rin yung, nung nakabili na ako dito, kasi yung powder lang nadala ko, I think, dalawa lang. So, bumili ako. This is the Studio Max Studio Fix. This is in the shade NC30. Ayan. I believe ito ata yung shade ng mga Asian. Ito siya. Ito yung shade ng Asian. Dito, ayan, mirror and the product. I got this for 170 dirhams. So, mura na siya actually. Mura na talaga siya. Kasi ang bala kong bilhin sana is yung Clinique para partner ng mga BB creams ko. Kaso, ano ata siya, 200 plus yung Clinique. So, sabi ko next time na lang pag may budget na ako. And then, for my brows, ito, nabili ko to sa Daiso. This is the Eyebrow Pencil Elliptical Core. Alam ko, nagkakaubusan nito sa Pinas. Pag nagpupunta ako ng Daiso, wala akong nabibiling ganito. And this is in the natural brown. Gamit ko siya sa aking brows ngayon. Hindi ko alam kung kita ba dahil sa lightning ko. Nandito kasi lighting ko eh. So, ito siya. Sa end niya, merong brush. And sa isang end niya, yung product. So, swatch natin yung kanyang, wait, ito siya. Yan. Hindi, medyo dark lang siya, pero ang ginagawa ko lang kasi dito is pang fill lang siya ng brows ko. And then, ibabrush ko, then, maglalagay ako ng aking, brow mascara. Yun pa rin yung brow mascara ko, yung from Majolica, Mallorca. Actually, bibili na ako ng bago from Revlon. Inuubos ko lang talaga siya. And then, next is for my eyelashes. Ang ginagamit ko, ito. Sobrang favorite ko to nung nabili ko siya. Medyo madumi nga lang, hindi ko pa siya nalinis. This is from Sephora. Nakalimutan ko na, 99 ko ata to nabili. Nakita na ko kasi para siyang yung eyelash curler ni Miss Say. So, color pink. Metallic pink. Kaya, gustong-gusto ko siya and gustong-gusto ko, okay naman siya kapag nilalagay siya sa lashes. Nagka-curl naman siya agad. Kaya, yun. And then, for my mascara, itong K-Palette One Day Lash Perm. Kapartner to nung aking eyeliner na nabili ko din to from Singapore. And naghahanap ako ng K-Palette product dito, wala akong mahanap. So, medyo tinitipid-tipid ko siya. Pag mga importante lang na ba mag-a-apply for may interview, ito yung ginagamit ko. Pero pag everyday, ang ginagamit ko talaga is itong nasa aking lashes ngayon, which is the Wild Mega Volume Max Factor. This one, nabili ko siya nang naka-sale, pero nakalimutan ko na eh. Ito, medyo malaki nga lang ang kanyang brush applicator. Pero, okay din siya. Ito yung nasa lashes ko ngayon. So, yun. Tapos, sa concealer, hindi naman kasi ako gano'n nagka-concealer. Pag may interview lang, kaya yun. Ang ginagamit ko yung Mary Kay, as usual, nadala ko. And then, for my bronzing powder and my blush, ito yung nasa akin ngayon. Di ko alam kung nakikita nyo. Pero this is the NARS. Yung NARS na blush duo. Laguna and Orgasm. So, sobrang happy ako dahil meron sila nitong blush duo. Nung nagpunta ako ng Sephora, nakita ko siya. So, ginrab ko. I got this for 99 dirhams. Kasi, naririnig ko kay Miss C na maganda tong Laguna for bronzing. Maganda siya. Actually, nagustuhan ko rin talaga. And Orgasm for your blush kasi para ka nang naka-highlighter. So, actually, nagugustuhan ko rin talaga siya. Kaya, yun, ginagamit ko lang to pag may interview, pag basta mga special occasion lang or special lang yung pupuntahan ko kasi tinitipid ko rin siya. And if in case may budget na ako, I'm planning to buy a new one din para meron akong extra. Kasi alam ko maraming gumibili nito sa Sephora. Hindi na rin pa ako ulit kasi nakakapunta sa Sephora. Anyway, and then for my lipstick, lagi kong ginagamit sa lips ko is itong NYX Soft Matte Lip Cream in Milan. Ito lang yung soft matte lip cream na nadala ko sa lahat ng collection ko sa Pinas na NYX. Sayang hindi ko nga nadala yung Prague. Pero anyway, ito bagong bili na to dito. Nakita ko to sa Center Point sa Algorer Center. Meron silang NYX counter. So nakita ko na may Milan, bumili na ako ng bago. And yan, ito yung pinang-everyday ko.
In case na pupunta lang ng mall, may bibilin ng madalian lang, ganun. Yon. Tapos, next is, ito yung nasa lips ko ngayon. Ito yung, nabili ko pa to sa Pinas. This is the L'Oreal Pure Scarletto Collection Star Blake. Ito yung nasa lips ko. Sobrang gustong-gusto ko to. Meron, ito pa lang actually, kahit gustong-gusto ko siya, ito lang yung nagagamit ko. Meron dito nito, pero iba yung packaging nila. So, bibili pa ako nung ibang collection. And then, for my brushes, syempre, ito yung favorite ko na nabili ko from souk.com. Ito sila. Nabili ko ito for 35. Nakalimutan ko ba sa ganun? Ito, 40. Parang ganun. Naka-sale kasi sila. So, yun. Ito, meron ako nakikita nito dyan sa Pinas. And meron si Miss Anne nito. Ito yung 11-piece na brush set. Meron din ako nakikitang online shop na nagbebenta nito. Ayan siya. So, ang usual lang na nagagamit ko, itong maliit na brush, na kabuki brush, kasi dinadala ko siya sa aking makeup kit. And then, itong flat top brush. Flat top to, no, diba? Ayan. So, ginagamit ko siya for, nag-a-apply ako ng BB cream or yung CC cream. Ito yung ginagamit ko. Parang, ano lang, parang hindi makapal yung kanyang finish. Tapos, ito yung pang powder. I believe pang powder to. Tapos, yung iba pa. Yan. Pang eye makeup. Ito yung gustong-gusto ko, yung big blending brush. Sobrang laki niya. And then, yun. Powder brush ata to. And foundation brush. So, yun. Ito, favorite ko siya. And ginagamit ko siya rin kapag yung kailangan ko mag-apply ng eye makeup. Sa full face makeup, yun yung ginagamit ko. And aside from this brush, yung isang favorite ko pa nga, yung color pink, na I believe meron din tayong nabibili nito sa online shop sa Pinas, pero hindi ko alam kung anong online shop. Sa meron naman yan eh, makikita nyo naman siya. This is also 11 piece din ata, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pala, 12 pieces na brushes. So, merong stippling brush, merong angle brush, meron ng foundation, powder, basta kompleto siya with eyebrow. Meron din ito, hindi ko alam kung para saan to eh, kasi nakalagay siya sa parang ito oh, yan. Tapos when you open, ito siya, hindi ko alam kung para saan to, hindi ko alam kung para sa lips, pero parang ang laki naman niya kung sa lips siya, diba? Pero yun, hindi ko alam. Hindi ko pa nakikita. Hindi ko pa actually nare-research to. So, yun. Yun yung mga favorite brushes ko for this month. And let's go on sa ibang iba pang favorite ko. I know mahaba na itong video ko, pero sana pagbigyan nyo na ako. Yun. Next is itong bag organizer na nabili ko din siya from souk.com. Sobrang handy nito and sobrang gustong-gusto ko to. Especially pag gumagamit ako ng Longchamp bag. Kasi pag Longchamp medyo parang nag-rumble-rumble yung gamit mo sa loob. Pag ito yung ginagamit ko, alam ko kung saan kukuhanin. And 13 pockets siya. So, meron dito. Merong may net. Meron dito. And then, meron din dito. And, yun. Same din sa kabilang side. So, kaya gustong-gusto ko siya kasi marami siyang pockets and marami akong malalamnan nito kasi expandable siya. So, if in case gusto mong maliit lang, pwede mo siyang i-snap in dito. So, yun. And then, for my wallet for this month, ito yung nabili ko from Singapore. This is a Cat Kids Tone na wallet. Ayan. So, dito sa side na to, mga cards and picture. Tapos, pag inopen mo yung zipper, dito naman yung pwedeng mga cash and coins. Yan. Nabili ko to sa Singapore for 65 Singaporean dollar ata. I believe. Basta ganun. Less than $100. Tapos, next is, itong last two for my bags, is itong aking first ever Longchamp. This is a medium size long handle Longchamp. Color red siya. Dito talaga ako na in love dun sa color red na to eh. Kasi, basta,
I don't know, kung mapapansin nyo, red ang aking camera. Minsan red din yung gamit ko. So, yun. Kaya ito, sobrang nagustuhan ko siya. And I got this for 300 something lang. 325 ata siya. Sa Dubai Mall ko siya nabili. And then, next is itong, this is a medium bag. Small handle. This is in black. This one naman is sa Longchamp din, sa MOE, Mall of Emirates. Nung siya nabili for 300 lang. I don't know, bakit? Siguro kasi basic color tong black, kaya medyo mas mura siya. And then last is, syempre, share ko sa inyo yung aking recent diet, which is this Booty 14-day detox. Ngayon, this is my second to the last day of the daytime detox. Hindi ko siya actually nasunod ng 14 days kasi 1 week akong may ubos sipon and umiinom ako ng gamot, kaya hindi ko siya naiinom. So, sabi ko, after ko na lang magkasipon at magkaubo, dun ko na siya i-continue. So, ano mga araw ngayon? Today is Tuesday. Nung mga Saturday ko pa lang siya na continue ulit. And this is the bedtime cleanse. This is alternate siya, hindi siya every night. Kaya yun. Ito, I believe, parang, ano pa to eh. 3 pa siya, kasi hindi ko nga siya naiinom. So, mamayang gabi, ito, iinumin ko na siya. So, yun. Gustong-gusto ko sila kasi very effective siya para sa akin. Parang naki-cleanse down talaga yung chan ko, yung digestive ko dito. So, that's it for my October favorites. Hope you guys enjoyed watching this video. Sorry, medyo mahaba, pero I'll try na medyo paiksiin siya. Pero, pag hindi ko magawa, yun, basta manood lang kayo guys and stay tuned for more videos. Sorry, hindi rin ako nakakapag-video often, pero basta, I'll make it to the point na makakapag-upload ako ng video. So, that's it for my October favorites. Hope you guys enjoyed watching and I'm gonna see you in my next video. Goodbye!